Hello mga kakasina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kasina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa o nasusubukan sa iyong kusina, kaya panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So una, meron po tayo dito ang green jelly powder, and then nilagyan na po natin yan ng 3 cups of water. Tunawin muna natin yung jelly powder bago buksan na po natin yung apoy sa ating kalan. Lulutuin lang po natin yan hanggang sa makita natin na kumukulo na yung ating jelly powder. Mga kakusina, gusto ko lang palang i-flex sa inyo itong lutuan natin kasi po ito ay natatanggal po yung kanyang hawakan. So pwedeng gamitin nyo lang to as saucepan o kaya naman pwede nyo rin siyang lagyan kunwari ng mga naluluto nyo ng putahe. Ayan o, nakikita nyo naman sa video, and huwag kayong mag-alala kasi kahit natatanggal yan, meron po siyang lock kapag ikinabit na natin. At ayan na nga mga kakusina, kapag kumukulo na po yung ating green jelly powder o yung ating green jelly mixture, pwede na po natin tong isalin dito sa ating lagayan bago hintayin lang po natin tong mag-set at mag-firm. Habang nakaset aside yung ating green jelly mixture, dito sa ating kasirola, maglagay ulit tayo dito ng water. Takpan lang natin ito, hintayin natin kumulo yung ating water bago maglalagay na po tayo dito ng half cup nitong maliliit na sago. So make sure na kumukulo yung ating water dito sa ating kasirola kasi po mamumuo or maninikit yung sago kapag hindi po siya mainit. So kapag nailagay na yung sago dyan, hahaluin lang po natin to one at a time kasi ayaw lang natin na maninikit siya sa bottom ng ating pan. Ayan, so hahaluin lang natin to hanggang sa makita po natin na luto na yung ating sago. So paano ba natin malalaman na luto na yung sago natin? So dapat po lulutuin natin, lalo na kapag ganito lang kaliliit, for 13 minutes. 13 minutes na hinahalo-halo natin yan dyan. Tapos, makikita ninyo na magiging transparent yung kanyang itsura. Kapag ganun na, pwede nang i-off yung apoy sa ating kalan at takpan lang natin yan for about 2 minutes. Kasi po, estimated na cooking time po nito ay 15 minutes talaga. Pero since mainit pa naman, yung tubig na nandyan sa ating lutuan, pwede na siyang lutuin dyan. Tapos takpan lang natin ng 2 minutes na walang apoy. Para umpisahan ng ating recipe for today, dito sa isang mixing bowl, kakailanganin po natin dito ng isang piraso ng avocado, and make sure po na hinog po yung ating avocado dahil po gagamitin lang natin to ng ating kamay para madurog ito. Kapag nailagay na natin yan dyan at nadurog na natin to ng maigi, naglagay lang tayo dito ng konting condensed milk. So bali gagamitin natin dito ay 1 can, pero yung konti lang muna kasi ipang dudurog lang natin siya dito sa ating avocado para mas maging malasa. After po nun, ito naman na yung naluto natin na green jelly. So yung kalahati po ay hiniwa-hiwa ko ng maliliit na pa-cubes, and then yung kalahati naman po ay kinayod ko na para siyang buko. So kapag nagawa na natin yon, ilagay lang din natin siya dito sa ating mixing bowl. Kapag nailagay na natin yung ating green jelly dito sa ating mixing bowl, ilagay lang din natin yung naluto natin kanina na maliliit na sago. So kapag nailagay na yung maliliit na sago, haluin lang po natin ito ng maigi hanggang sa mag-combine sila at lumasa na nga dyan sa ating jelly pati sa ating sago, at ilagay na rin natin yung 1 can or 360 ml ng evaporated milk at ilagay na rin natin yung natitira pa na condensed milk. Kapag nailagay na natin o napagsama-sama na natin yung mga ingredients dito, haluin lang po natin ito ng maigi ulit hanggang sa mag-combine. Kapag nag-combine na yung mga ingredients na inilagay natin dyan, kakailanganin din po natin dito ng iba pang avocado. Ilagay lang natin to dito lahat. So in total po, gumamit tayo dyan ng 4 na avocados na malalaki, and hinog na po talaga siya. So kapag nailagay na yung mga avocados, hinalo ko lang po ulit ito ng maigi bago nilagay ko lang to sa aking chiller para medyo malamig, and then after po nun, pwede na po natin tong i-enjoy. At ayan na nga mga kakusina, kapag lumamig na po yung ating dessert, pwede na po natin tong i-enjoy. At ayan na mga kakusina, tapos na naman po ang ating
avocado jelly sago. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat masasarap na mga luto ni Ate Angel. Yun lang mga kakasina. Thanks for watching and enjoy this video. By the way, kung isa ka din sa dessert lover or avocado lover, say hi, Angel, sa ating comment box section. Yun lang mga kakasina. Thanks for watching! Hello mga kakasina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa or nasusubukan sa iyong kusina. Kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. Una, naglagay na tayo dyan ng buko jelly powder at tutunawin lang po natin ito sa 3 cups of water. Haluin muna natin yan ng maigi bago pwede nang buksan yung apoy sa ating kalan dahil lulutuin lang po natin yung ating buko jelly powder ng ilang minuto hanggang sa makita po natin na kumukulo na ito. And yes mga kakusina, gusto ko lang ding i-flex sa inyo itong ating kasirola na yung kanyang handle po ay natatanggal. Ayan. So ito po ay galing kay Red Chef, and huwag kayong mag-aalala kung kapag nailagay ba yan dyan baka po matapon yung ating niluluto. Hindi po, dahil meron po siyang lock. Yan. So kapag kumulo na po yung ating buko jelly powder, off lang natin yung apoy sa ating kalan at i-transfer lang natin ito dito sa ating lagayan. Kapag na-transfer na natin ito dito, hintayin lang po natin tong mag-set at mag-firm bago set aside muna natin yan. Dito ulit sa ating kasirola, naglagay lang tayo dito ng water. Kapag nailagay na natin yung water, hintayin lang po natin itong kumulo. Kapag kumukulo na yan, maglagay lang po tayo dito ng half cup ng maliliit na sago. Kailangan maliliit lang para mabilis lang natin siyang maluto. So kapag kumukulo na yan, lulutuin lang po natin to continuously. Haluin nyo lang para hindi siya manikit lang doon sa bottom nitong ating pan. Kapag nakita ninyo na nagka-transparent na yung kanyang itsura, for about 13 minutes siyang lulutuin. Tapos yung 2 minutes na sobra doon sa ating 15 minutes, kasi 15 minutes natin siyang lulutuin eh. So, 13 minutes yung may apoy, tapos yung 2 minutes, takpan nyo lang siya dyan. Kasi yung init na namuo dyan sa ating kasirola ay maluluto pa yung ating sago. So, kapag naluto na yung ating sago, set aside natin yan bago ready na tayo sa pag-assemble ng ating recipe. Una, dito sa ating mixing bowl, kakailanganin natin dito ng 3 piraso ng pisngi ng hinog na mangga. So ito po, matamis yung napili ko eh. Hindi ko lang din alam kung paano ba siyang malalaman. Pero buti na lang, matamis to. So ito, 3 piraso yung kinuha ko doon. Tapos, dinurog-durog ko lang po ito dito sa ating mixing bowl para lasang-lasa yung flavor na gagawin natin na dessert. So, kapag nadurog na po natin yan dyan, ito naman yung nag-set or nag-firm na buko jelly na mixture natin kanina. So, yung kalahati ay inano ko lang siya, kinayod na para bang buko. Tapos inilagay ko na siya dito sa mixing bowl. Bago, itong kalahati naman po ay hiniwa ko lang ng maliliit na cubes lang siya. Tapos po, itinransfer ko lang siya dito sa ating mixing bowl. Pwede na po rin natin ilagay yung naluto at na-drain na natin na maliliit na sago. So kapag nailagay na natin yung sago, pwede na rin po tayo dito maglagay nung hiniwa-hiwa natin na mangga. So ito, ang mangga na binili ko or ginamit natin dito ay 4 na piraso. Tapos po, yung mga buto, tinapyas-tapyas ko lang din para mas makasama pa siya dito sa ating mixture. So kapag nailagay na natin yung mangga, ilagay na rin din natin dito yung isang lata or 360 ml ng evaporated milk at kakailanganin rin natin dito ng 1 can or 390 grams ng condensed milk. Kapag napagsama-sama na natin yan dyan lahat, haluin lang po natin ito ng maigi para mag-combine and hindi lang naman namumuo yung condensed milk sa bottom ng ating mixing bowl. Kapag nahalo na natin yan mga kakusina, ilagay lang natin to sa ating chiller para medyo lumamig siya. Tapos, pwede na po natin yang i-enjoy.
At ayan na nga mga kakasina, kapag lumamig na po yan, pwede nyo na po yang i-enjoy. At ayan na mga kakasina, tapos na naman po ang ating buko mango jelly sago. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. At kung isa ka din sa mango lovers, say hi Angel sa ating comment box section. Yun lang mga kakasina. Thanks for watching and enjoy this video.